Alright, welcome back to another edition of Cooking with Daddies. Tara, let's eat. So, ito naman yung dish natin for tonight. So, we decided to cook pork humba. At first, syempre, yung pork natin ay natanggal na natin yung kanyang impurities o pinakuluan natin siya para mawala yung dumi niya. So, ngayon, ang gagawin muna natin ay isi-simmer lang muna natin siya, no? Yan. Uy, may sinasalang na iba. Na-requestan tayo ng baby natin na magluto ng ibang putahe. At yung putahe na yun ay hotdog. Kaya may ganyan. So, habang nagsisimmer tayo, yan, medyo nag-coat na ng konti sa ating sinisimmer na pork. Maglagay na tayo ng vinegar. Ayan. So, yung vinegar na to, ayan lang natin siya dito hanggang siya ay mag-evaporate. Ayan. Tsaka para maiwasan kumapit yung heat sa ating pan. Kanina mahirap siyang haluin, pero nung nilagay natin ng suka, agad-agad mababaliktad mo siya. Ayan. So, habang hinihintay natin na mag-evaporate yung suka at mag-color brown yung ating pork meat, ay gawin na natin itong ibang ingredients or spices na ilalagay sa kanya. Hiwa na tayo ng sibuyas tsaka bawang. Kasi anytime soon, magdadry na yung ating pan. So, yan. Kung makikita natin, no, unti-unti nang nawawala yung suka sa pan. At habang hinihintay natin siya, ay tayo naman hahaluin natin ng konti yung pork para makook siya at makoat siya ng vinegar evenly, para syempre masarap lasa sa baboy yung suka. Yan, konti na lang yung suka, masarap, mas masaya pag marami, di ba? Yan. So, habang hinihintay natin siyang mag-dry, eh, prepare na rin natin yung iba natin ingredients. Kuha lang tayo ng konti nitong black beans. Siyempre, banlawan din natin siya. Para, yan, may siyang malinis. Pwede na to. Yan. Yan. Uy, dumidikit na siya. So, ibig sabihin, dry na siya at na-coat na ng mabuti itong ating pata. Yan. So, what we're going to do next ay set aside na natin to at simulan na natin gumawa ng magic Sasa na sa hotdog, na-requestan tayo ng baby boy na mag-snack daw siya ng hotdog. That's why may hotdog nakatabi. Yan. Kung mapansin nyo, nag-brown na ang ating gawa nitong kumakapit na yung mga kwata sa kanya. Last na, ay konti na lang. So, pag bibili kayo ng mga oil, toyo, lahat na yung mga pa-ingredients nyo, alam nyo naman gagamitin nyo, bumili na kayong malaki kasi mas malaki ang matitipid nyo kapag mas marami kayong binili at alam nyo naman na gagamitin nyo siya araw-araw. So, wala kayong magiging problema, no?
Anyway, ayan na tayo. Start na tayo. Alright, so to start, syempre mag-isa muna tayo ng bawang at sibuyas. Alright. Session na kayo ha. Lagi akong ganun. Siboy tak-tak. Ayan. So, ano yung inuuna nyo? Sibuyas ba o bawang? Ako, kadalasan kapag ganito klase ng luto, sibuyas muna. Bawang muna. Pero kapag sabaw, inuuna ko yung sibuyas. Ayan. Wait until mag-golden brown. Ayan. Ganun. Lagyan na natin ito ng sibuyas. Ano ba? Sibuyas tsaka bawang, pwede na palang ulam mabango. So, set-aside na natin ito. Hindi lang natin ito kailangan. Yan. So, mas malinis, mas maliwanag. Maalis sa ating ano. Sabay na natin lagay yung ating. Balik na natin yung ating pork. Yan. Walang masasayang. Haluin. At ang ibabaw ang mamix yung sibuyas at bawang sa karne. Haluin. Ayan. So maglagay na rin tayo ng ground black pepper. Yun. Umayawa ano yun. Half tablespoon. And dahon ng laurel. Balawan lang natin ng konti. Dahon ng laurel. Mix. Mekos na yan. Saan? Ako, bawal yata sa ito, Mr. Nobody. My idol. Anyway, mekos na yan, no? Yan. Okay. Mga 10 minutes natin siya, 10 to 15 minutes natin siya inano kanina. Pinakuluan para matanggal yung dumi. Maglagay na tayo ng Sprite. Para mawala yung kapit doon sa ilalim ng kawali. At syempre, para tumipid yung lasa niya dito sa pork. Ayan. So dahan-dahan lang na lang natin haluin kasi naghihiwalay yung ibang parte ng baboy. Ayan. So with this, sisimmer muna natin siya, no? Takpan muna natin mga 10 minutes para siguradong mix na mix yung Sprite sa ating meat. Alright, takpan, maghintay. Alright, yan. Oh, so oops, itong ating Sprite ay nakatulong sa pagpapalambot ng ating karne, no? Ayan. So, ilalagay na natin yung iba pang ingredients. At sa ganun ay humado na yung kulay naman ng soy and oyster sauce dito sa ating pata. Uy,
Luto na rin yung hotdog ng baby boy ko. So, pag sa hotdog, mga 18 minutes ko niluluto to. Para syempre, lutong-luto. Tapos, sa tubig yun, no? Tapos, after that, yan. Saka ko pa lang siya lalagyan ng cooking oil. And, lutuin ulit ng mga isang minuto lang. Pwede na. So, okay na yun sa kanya. Sarap na sila dyan. So, snacks ito ng baby. Tapos kakain ulit yan mamaya. Okay. Para sa aking humba, na ganito karami, maglalagay ako ng 8 tablespoons ng soy sauce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ayan. Pasok na yan. And then, ilagay tayo ng 2 tablespoons of oyster sauce. Nakakatulong siya sa pagpapakulay ng ating humba. Okay. So, mekos-mekos again. Mekos. So, para din siyang no? Adobo. Supa, toyo, tsaka oyster sauce. Pero ito ay may mga ilang ingredients na dinadagdag syempre. Yan. So, hintayin na lang natin mag-tender yung meat. Tapos, nag-save tayo ng konting pork stock ng gamit sa pinagpakuluan kanina. Syempre, sinala natin yan. So, gagamitin natin siya later. And, linisin na natin yung area natin. Yung mga hindi kailangan, itabi na natin. Alright, to. Alright, sige, takpan na muna natin. At maghintay na lang ulit muna tayo ng tagalan natin. Pero time to time, kailangan natin siyang bantayan para mag-cook evenly yung ating karne. Halu-haluin lang ng bahagya para hindi siya masira. So, I prepare na 30 minutes. 30 minutes time, luto na yan. Yan. So, tingnan natin na. Wow! Dito natin ilagay. Yan. So, ito na yung quality ng meat na meron yung humba natin. So, right now, ayan. So, makulay pa lang siya. Pero kung mapapansin nyo, no, nag-evaporate na yung sabaw niya. So, i-add na natin yung soup stock na meron tayo. Pero kung makikita nyo, no, wow, grabe. Ganda na niya. So, ito yung soup stock. Lagyan na natin. Yan. So, medyo konti lang siya. Dagdag tayo ng konting tubig. Kasi ako, ang gusto ko sa humba ko ay may sabaw na pwedeng higup-higupin. Yan. So, ganyan lang naman yung inad natin ng tubig. Sobrang konti lang. Ayan. So, yung kulay, oh, perfect. Ayan. So, sa ngayon, dahil ito na lahat yung ingredients natin, titikman natin para
malaman natin kung kailangan pa ba natin mag-add ng salt and pepper or enough na siya. And then syempre yung sugar level niya, doon natin malalaman kung how much yung sugar na ilalagay pa natin. Syempre ayaw natin ng sobrang matamis na pagkain. Ulam to eh, hindi naman to dessert. So, ang gagawin natin is tikman muna natin. Okay. So, the taste is masarap na siya. Pero, medyo kulang siya ng konting alat. And then, kulang din siya ng konting tamis. So, later na natin gagawin yun. So, ngayon ay pakuluan muna ulit natin siya ng lumambot ng tuluyan yung ating karne. So, sa ngayon, medyo hard pa siya. So, paano na natin malalaman kung malambot na yung karne? Kapag tinuhog mo siya ng fork at lumusot siya ng matik. So, sa ngayon ay hindi pa yan nagagawa yun. Alright. Pagkainin lang natin. Pero dito sa time natin, meron pa tayong 20 minutes para magluto. Ayan. So, ilang saglit pa, luto na tayo. 10 minutes. And look at this. Siyempre, bahagyan natin. Huwag natin kalimutan na bahagyang halu-haluin ang ating pata. Para ang main purpose natin dyan ay para maluto at evenly silang cook. Yan. Ganda, no? Yan. Oh. Sarap. Sarap. Alright. So, yan na. Pinakita ko lang para malaman natin na dapat hinahalo. Okay, takpan ulit muna natin and let's wait again. Alright guys, that's 10 minutes. Last 10 minutes. Uy, naghihiwalay na yung ibang parte ng baboy. Yan. Okay. So, what we're going to do now. Ito na? Hi, mommy. Mommy's here. 10 minutes, mommy. Luto na to. Tingnan natin, no? Oops, lumulusot na yung ating, pakita ulit natin. Lumulusot. Charan! Lumulusot. Charan! Lumulusot na ng konti, no? So, sa 10 minutes na yon siguradong luto na siya. Ngayon, lagay na natin yung ibang ating ingredients. The black beans. Then, we have here, tulog kay Wawa. Our banana blossom. So, ito medyo may alat tong mga to, no? Pero ito hinugasan natin para mawala yung alat niya at tayo ang magko-control ng alat na gusto natin. Yan. So, sa ngayon ay mix muna natin ng konti. So, sa tikim natin kanina masarap na siya. Pero ngayon, dahil medyo nag-dry or nag-evaporate yung ating sabaw, tikman ulit natin. Kasi syempre nag-thickened yung sauce, yung soup niya or yung sauce niya. Tamang asim, tamang alat. Kulang sa alat pala. Kulang sa alat. Ganun pa rin. Kulang pa rin sa alat. Pero syempre, ito, konti lang. Mag-ting lang tayo ng konting salt. And add ng konting pepper. And konting sugar. Konting-konti lang. Yan. Alright. And then, mix again.
Pero kung makita nyo yung itsura niya, no? Yung karne at saka yung structure nitong paghiwalay ng balat to sa laman ay talaga namang masasabi natin na yummy na siya. Okay. So, last 8 minutes. Takpan. And it's done. So, finally, nakaluto na tayo ng ating pork pata humba. Yan. Ganda, no? So, tingnan natin sa malapitan. Tcharan! So, this is our pork pata humba. I'm cooking it at this. Tara, let's eat. Plating na tayo. Ayan. So, cooking the daddies. Tara, let's eat. Humba. Pork pata humba. Charan!